Pumasok ang bata sa bulwagan at sinabi na ang kanyang abang lingkod, si Lord Boretz, ay dumating ayon sa kahilingan ng hari. Yumuko si Clay. Tumawa ang hari at sinabing matagal na silang hindi nagkikita, tinawag si Clay na minamahal na bata. Sinabi niyang pumasok agad ito dahil pinag-uusapan lang nila siya. Ngumiti ang bata at sinabing na-miss niya rin ang hari. Tinanong ni Clay ang hari kung ipinatawag siya para lang interogahin si General Cage. Gayunpaman, naisip ng bata na hindi naman mukhang narito si General bilang isang bilanggo, kundi bilang isang panauhin. Hindi rin niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng kakaibang ngiti nito. Sumagot ang hari na kahit magkaaway ang kanilang mga bansa, matagal na niyang kaibigan si Cage, kaya't hindi na iyon kailangang isaalang-alang. Ang pangunahing dahilan kung bakit ipinatawag ng hari ang bata ay upang makita siya at hilingin sa kanya na humingi ng tawad kay Cage. Neinsulto ang bata sa kahilingang ito. Bilang tugon, sinabi ng hari na natalo lamang si General Cage dahil sa pag-atake ng mga amethyst na bubuyog. Dagdag pa ng hari, makakatanggap ng gantimpala ang bata, ngunit hindi talaga para sa kagalingan sa digmaan. Naniniwala ang hari na isa lamang itong masayang pagkakataon, at umaasa siyang nauunawaan ito ng bata at hihingi siya ng tawad kay Cage. Pagkatapos noon, nagsalita si Arsobispo Shixon. Tumawa siya at sinabing napakapalad talaga ni Baron Clay, at hindi lahat ay nabibigyan ng gantimpala para sa kagalingan sa digmaan. Napagtanto ng bata na hindi pala talaga nila balak siyang gantimpalaan, at higit pa roon, gusto pa nilang humingi siya ng paumanhin kay General Cage. Nais lamang pala nila siyang hamakin sa harap ng mga aristokrata ng Stormwind. Naisip ng bata na sa kasamaang palad, dahil sa ugnayan ng kanyang pamilya sa pamilya ng hari, hindi niya maaaring patayin ang hari at tuluyang talikuran ang Stormwind. Ngunit anuman ang gawin niya ngayon, maaaring humantong ito sa mas malalaking problema. Naisip ni Clay na dapat marunong ang isang tao na umangkop sa tamang panahon at tumugon ng wasto upang mapanatili ang kanyang mga alas para sa mas angkop na sandali. Sinabi ng bata na tunay ngang pumanig sa kanya ang swerte, kaya't may utang siya kay General Cage. Ngumiti si Clay. Pagkatapos, sumigaw ang general at tinanong kung sino ang nagsabing hindi iyon dahil sa kakayahan ng bata kaya siya natalo. Hinarap ng general ang hari at tinanong kung talagang iniisip nito na hindi niya kayang labanan ang mga halimaw. Sinabi niyang hinihiya siya ng hari. Tinanong ng hari ang general kung tama ba ang kanyang narinig, na hindi ito isang aksidente. Pagkatapos ay tumakbo si General Cage papunta sa bata at sinabing kahit hindi niya alam kung paano ito nagawa, sigurado siyang si Clay ang nagpakawala ng mga amethyst na bubuyog sa kanila. Sinabi ng general na nais niyang aminin ito. Pagkatapos noon, humarap siya sa bata at sinabing kung hindi dahil sa kanya, matagal nang naligo sa dugo ang Stormwind. Sinabi niya kay Clay na nailigtas ng bata ang hari at ang buong kaharian. Nagalit ang bata dahil napagtanto niyang nais siyang sirain ng general. Pagkatapos ay humarap siya kay Theo Cage at tinanong ito kung hindi ba siya nagkakamali, dahil nagkataon lang na sinuwerte siya. Naisip ng bata na masama ito, dahil hindi naman talaga siya malapit sa hari, at ngayon ay maaari pa siyang akusahan ng pagtatago ng mga detalye ng mga operasyong militar. Dahil sa mga sinabi ng general, mas lalo siyang katatakutan ng hari. Naisip ng general na hindi katakatakang tinatawag na pinakamahusay si Clay, dahil pinag-iisipan at kinakalkula niya ang lahat. Sa sandaling iyon, hinugot ng general ang kanyang espada. Tinanong ni Clay si Theo Cage kung ano ang ginagawa nito. Ngunit alam ng bata na nais siyang hamanin ng general sa harap ng lahat, at sa anumang kaso, hindi niya layuning ipakita ang lahat ng kanyang kakayahan sa lugar na ito. Sinabi ng general na opisyal niyang ipinapahayag ang tagumpay ni Baron Clay. Dagdag pa niya, natalo siya, kaya mula ngayon, si Clay na ang pinakamalakas na general sa buong kontinente. Kasabay ng mga salitang iyon, lumuhad ang lalaki at iniabot ang kanyang espada sa bata. Gulat na gulat si Clay. Napagtanto niya na kung tatanggapin niya ang titulong ito, magiging target siya ng lahat ng naghahangad ng kapangyarihan mula sa buong kontinente. Ngunit kung atras siya, maaapektuhan ang kanyang reputasyon at pati na rin ang reputasyon ng kanyang pamilya. Napagtanto ng bata na pinipilit siya ng general na gawin ang pagpiling ito.
Kinuha ng bata ang espada bilang pagtanggap sa katayuan bilang pinakamalakas na general at yumuko siya sa general at sinabi na kahit hindi niya gusto ang hindi kanais-nais na sorpresa, hindi pa siya kailanman natakot sa kahit ano, lalo na sa kahit sino. Naintindihan ng bata na sinusubukan siyang takutin ni Tio Cage, ngunit hindi pa rin ito sapat. Nagalit ang general, at biglang tumawa ang hari. Sinabi niya na ito ay isang hindi kapani-paniwalang karangalan para sa buong kaharian, lalo na para sa pamilya ng Dragon Blood. Si Val Clay ay naging pinakamalakas na general. Sinabi ng hari sa bata na malapit nang magsimula ang seremonya at inutusan siyang sumunod sa kanya. Dagdag pa ng hari, sabik siyang ipaalam sa lahat ang ganitong kamanghamanghang balita. Naisip ng general na mahusay at determinado ang binata, at kung hindi lang dahil sa kaharian ni Van, ang pagiging tapat sa kanya ang magiging tanging tamang pagpipilian para kay Cage. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula ang seremonya. Ipinahayag ng hari sa lahat ng tao na siya, si Edward VII, hari ng Stormwind, gamit ang kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ng Liwanag, ay ipinoproklama si Clay Longsu bilang Marquis ng unang ranggo at ginagantimpalaan siya ng 10,000 gintong barya. Bukod pa rito, ibinigay rin ng dating general ng kontinente ang kanyang titulo sa bata, at ngayon dapat itong malaman ng lahat sa buong lupain. Nagulat ang mga kamag-anak ng bata, ngunit tuwang-tuwa ang mga karaniwang mamamayan at sinabi nilang ito ay isang napakagalanteng gantimpala. Wala pang ganitong pangyayari noon, isang bata na naging general sa edad na 15. Walang makapaniwala na si General Cage mismo ang nagbigay ng kanyang ranggo sa kanya. Talagang hindi kapani-paniwala. Ipinahayag ng hari na mula ngayon, si Clay ang magiging pangunahing tagapangalaga ng seguridad ng buong kaharian. Dagdag pa ng hari, dahil sa kahangahangang araw na ito, dapat nilang simulan ang pagdiriwang at ipagdiwang ang mga kahangahangang pangyayaring ito. Lahat ay bumati kay Clay. Lumapit si Arsobispo Shixon sa bata at sinabi na bagamat sinuwerte siya ngayon, hindi siya dapat maging kampante, dahil ang isang tulad niya, na may dugo ng mga aristokrata at mahahalagang tao sa kanyang mga kamay, ay hindi kailanman lubos na pagkakatiwalaan. Bilang tugon, sinabi ng bata na masyadong inosente ang lalaki, dahil ang tanging pinaniniwalaan niya ay ang lakas. Lumapit ang reyna kay Clay at binati siya. Sinabi rin niya na hindi niya mapigilan ang matuwa sa kanyang tagumpay. Humarap ang bata sa kanyang tiyahin at nagpasalamat. Sinabi niyang ito ay lahat regalo mula sa kanyang kamahalan. Lumapit ang ina ng bata sa kanya at sinabing dapat siyang magbigay ng isang bagay sa kanyang ninang, ang reyna. Sinabi ng bata sa kanyang tiyahin na may inihanda siyang regalo para sa kanya. Nagulat ang reyna at sinabing lagi siyang may handang sorpresa para sa kanya. Sinabi ng bata na nais niyang ibigay sa kanya ang pangarap ng bawat babae. Isang bote ito, isang obra maestra mula sa isang dalubhasa ng Goblin clans, at nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 10,000 gintong barya. Kung ang kristal na bote mismo ay napakahalaga, paano pa kaya ang laman nito? Sinabi ni Clay na tanging isang dakilang tao lamang ang makakaunawa ng tunay na halaga nito at hinayaang maranasan ng reyna ang epekto nito sa kanyang sarili. Binuksan ng bata ang bote at iniabot ito sa reyna. Naisip ng bata na dapat tingnang mabuti ng lahat ang pangyayaring ito, dahil sa tulong nito, sa hinaharap. Ang lahat ng pera ng makapangyarihang tao sa hinaharap ay magiging kanya. Nalanghap ng reyna ang amoy at sinabi niyang parang binalot siya ng mahika. Pakiramdam niya ay komportable at kaaya-aya, ngunit hindi pa rin niya moari kung ano iyon. Matapos niyang maamoy ito, nawala ang mga kulubot sa kanyang mukha at lumaki ang kanyang dibdib. Napansin ng lahat ng naruroon na naging napakaganda ng reyna, na para bang bumalik siya sa edad na 18. Napagtanto rin mismo ng reyna na bumata siya muli. Tinanong niya ang binata kung ano yun dahil inamoy niya lang itong ngunit nagkaroon siya ng hindi kapani-paniwalang epekto. Biglang may isang tao mula sa karamihan ang sumingit at nagsabi na ito ang maalamat na pulot ng mga amethyst bee na tumutulong upang mapanatili ang kabataan. Sigurado ang lalaki dito dahil hindi niya maaaring malito ang halimuyak nito sa iba pa. Sinabi ni Clay na hindi lubos na tama ang hula ni Ginoo Kara. Sinabi ng binata na ang bote na ito ay naglalaman ng pinakamahalagang pulot mula sa reyna ng mga amethyst bee.
Lumapit si Hara sa binata at sinabing ngayon niya nilayo na ibigay ang Reg Along ito dahil pagkatapos nito, magiging handa ang lahat ng kababaihan sa kaharian na gawin ang kahit ano para lamang sa isang patak ng amethyst honey. Natawa ang binata at sinabing hindi mo malilinlang ang isang lalaki. Sinabi ni Hara na kung ibinebenta ito ni Clay, bakit hindi siya magtakda ng presyo. Sinabi ng lalaki na maaari rin itong maging kapaki-pakinabang sa kanyang landas patungo sa pagiging Diyos ng mahika. Sinabi ni Clay na isinasaalang-alang ang kanyang relasyon sa pamilya Dragon Blood, bibigyan niya si Hara ng 3 bote ng amethyst honey kapalit ng 3 pabor. Tinanong ni Clay si Ginoo Kara kung paano niya tinanggap ang alok na iyon. Bilang tugon, sinabi ng lalaki na ang 3 serbisyong ito ay hindi magiging madali. Ngunit dahil ang kanyang pangunahing layunin ngayon ay maging Diyos ng mahika, tatanggapin niya ang anumang kondisyon ng binata. Sinabi ni Clay na nagkasundo na sila, at sa loob ng ilang araw, dadalhin niya ang ipinangako niya. Naisip ng binata na sa ilang bote lang ng pulot mula sa mga amethyst bee, nakuha na niya ang tiwala ni Kara at ng Reyna. Napakagandang kasunduan nito. Sa sandaling iyon, lumapit si Tio Joe sa binata at bumulong sa kanyang tainga na kamakailan lamang ay nakatanggap siya ng isang lihim na mensahe na nais siyang makatagpo ng babaeng mula sa Vanna. Inisip ng binata na si Chun Ryan ito at nagulat na napakabilis niyang nakahanap ng paraan. Naisip din niya na sa pagkakataong ito, kailangang isuko ni Theo Cage ang higit pa sa isang espada at isang titulo. Makalipas ang ilang sandali, nang madilim na sa labas, nakipagkita ang binata sa dalaga. Lumingon siya kay Binibining Chunhai at sinabing ikinagulat niya na bumalik ito agad at may dala pang regalo mula sa hari. Sumagot ang dalaga na iyon ang kondisyon ni Clay, at hindi siya maaaring tumanggi. Kasabay ng mga salitang ito, iniabot ng dalaga ang isang pergamino sa binata. Sinabi niya na isinasaalang-alang ang panloob na krisis sa Van, mas pinili ng hari ang pera. Idinagdag din ng dalaga na umaasa siyang hindi magtatagal ang binata sa pagbabayad ng ipinangakong halaga. Bilang tugon, sinabi ng binata na hindi problema sa kanya ang pera, ngunit bilang isang opisyal na sugo, dapat iparating ng dalaga ang kagustuhan ng hari kay Cage. Nagulat at natakot ang dalaga. Sinabi niyang hindi niya magagawa ito dahil siguradong papatayin siya ng general. Naisip ng binata na kung siya ang magsasabi nito, tiyak na hindi ito tatanggapin ni General Cage. Sinabi ng batang lalaki sa dalaga na nagkasundo na sila, kaya babayaran niya lamang ito kapag tinanggap na ni Cage ang kanyang bagong posisyon. Naisip ng dalaga na kung babalik siya ng walang pera, maaaring patawarin siya ng korona, kaya dapat niyang subukan. Naisip ni Clay kung paano inilaan ni General Cage ang sarili niya sa paglilingkod sa hari at sa kaharian ng Wang, ngunit sa huli, ang hari mismo ang nagtaksil sa kanya. Hindi matanggap ni Clay ang ideya na siya mismo ang magbabasa ng hatol kay Cage bilang kinatawan ng panig na nagwagi at Year-Okon ang natitirang dangal at karangalan nito. Ilang sandali pa, may sumabog. Binasa ng dalaga ang utos sa general, at nagalit ito. Sinabi niya na kasalanan lahat ng dalaga at papatayin niya ito. Tumakbo ang dalaga palayo sa kanya ng buong lakas. Tumakbo siya papunta kay Ginoong Clay at nakiusap na iligtas siya. Sinabi niya na ipinaalam na niya kay Cage ang utos ni Haring Wang, kaya ngayon ay bahagi na ng Stormwind ang general. Umasa ang dalaga na hindi makakayang panuurin ni Clay na pinapatay ang isang sugo mula sa ibang kaharian. Bilang tugon, sinabi ng batang lalaki na napakabilis ng dalaga sa pag-angkop sa sitwasyon. Dagdag pa niya, kukunin ng dalaga ang pera sa kanyang tirahan at aalis na rito. Sinabi ng general sa batang lalaki na lumayo siya, dahil balak niyang patayin ang dalaga. Sa sagot ni Clay, sinabi niya na ngayon ay tauhan na niya si Cage at wala itong karapatang utusan siya, maliban na lang kung nais niyang sirain ang sarili niyang panunumpa. Gayunpaman, nangangahulugan ito na nilagdaan na niya ang sentensya para sa mga mamamayan ng kaharian ng Wang. Sinabi ng bata na dapat maunawaan ni Cage kung gaano kahalaga ang pera para sa kanila. Yumuko ang lalaki at sinabi na bilang dating general ng kaharian ng Wang, lagi siyang tumutupad sa kanyang salita, at handa siyang maglingkod ng tapat kay Ginoong Clay. Humingi rin siya ng tawad para sa kanyang padalos-dalos na pag-uugali. Humarap ang batang lalaki kay Theo Cage at sinabi na alam niyang mahirap para sa isang lalaki na basta magtiwala sa kanya, ngunit tiniyak niya na malapit nang mapagtanto ni Cage na siya lamang ang tunay na karapat-dapat sa kanyang katapatan.
Sa sandaling iyon, may narinig siyang boses na nagsabi na naiparating na sa hari ang balita at hinihintay siya nito sa palasyo. Napagtanto ng bata na iyon ang boses ng kanyang lolo. Nagulat siya na sa loob lamang ng ilang minuto, alam na ito ng lahat. Napakabilis. Ilang minuto ang lumipas, pumasok ang batang lalaki sa silid pulong. Sa oras na iyon, ipinapaliwanag ni Arsobispo Shixing sa kanyang kamahalan na nang wala si Cage, lalong nanghina ang kaharian ng Wang, at maaari silang salakayin anumang oras. Ngunit biglang dumating si Clay at sinabi na ang pagsisimula ng digmaan laban sa kaharian ng Wang sa ngayon ay isang napakalaking kahangalan. Humingi ng paumanhin ang bata sa kanyang pagkahuli. Dagdag pa niya, sa lahat ng paggalang, bukod kay Cage, may ikapitong prinsesa pa sa kaharian ng Wang, kaya hindi magiging mabilis ang pagsakop sa Van, dahil bibigyan lang nito ng pagkakataon ng mga kalapit na estado na salakayin ang kanilang kaharian. Sinabi ng hari na tama si Clay, dahil sa ngayon, ang katapatan ni Cage ay isang malaking tanong. Bukod pa rito, sigurado ang hari na hindi basta-basta susuko ang general. Inisip ng arsobispo na muli nilang pinalampas ang isang pagkakataon upang pahinin ang pamilya ng Dragon Blood. Hindi niya maintindihan kung paano napapayag agad ng hari ang isang kasunduan. Sa sandaling iyon, sinabi ng hari na malapit na ang pista ng liwanag, pati na rin ang kaarawan ng papa at ang seremonya ng pagpili ng Diyosa. Bihira lang mangyari na magkasunod-sunod ang ganitong malalaking pagdiriwang, kaya't nagkasundo ang lahat ng kaharian sa kalupaan na magpatupad ng isang buwang tigil putukan. Dahil dito, nagpasya ang hari na hindi pa tamang oras upang pag-usapan ang ganitong mga bagay. Tinanong ni Edward si Clay kung gusto niyang sumama sa kanya papunta sa banal na luklukan. Nagulat ang bata na nais siyang isama ng hari upang may makasama ito. Napaisip si Clay kung anong bitag ang nakahanda para sa kanya sa pagkakataong ito. Biglang umubo ang kanyang lolo, at naisip niya na naniniwala rin itong isa itong patibong. Gayunpaman, ang totoo, inisip ng kanyang lolo na dapat agad siyang pumayag dahil minsan lang dumarating ang ganitong pagkakataon sa buhay. Napagtanto ng bata na gusto rin siyang isama ng dalaga kasama ang hari, kaya't parang may itinatago sa kanya. Matapos iyon, yumuko ang bata at sinabing ikinararangal niyang sumama sa banal na luklukan kasama ang kanyang kamahalan. Natuwa ang hari at sinabi niyang aalis sila sa loob ng 2 buwan. Makalipas ang ilang sandali, naiwan ang bata kasama ang kanyang lolo at tinanong niya ito kung bakit niya sinabi sa kanya na tanggapin ang imbitasyon ng hari gayong iniisip niyang maaaring isa itong patibong. Tumawa ang matanda, hindi makapaniwala na ang kanyang minamahal na apo ay natatakot din pala sa isang bagay. Nagpanting ang tainga ng bata at sinabi niyang ayaw lang niyang ilagay sa alanganin ang hari sa harap ng kanyang mga nasasakupan. Bukod pa rito, marami pa siyang ibang dapat gawin. Sinabi ng kanyang lolo na pupunta sila sa trono para sa tagumpay ng liwanag, isang seremonyang alay sa tagumpay ng Diyos ng liwanag laban sa Diyos ng kadiliman. May isang tradisyon na ang bawat kaharian ay kailangang magpadala ng 1,000 mahuhusay na mandirigma upang lumaban sa arena bilang paggunita sa madugong labanan noong nakaraan. Ibig sabihin, kailangang lumaban sila sa isang labanang hanggang kamatayan. Sinabi ng kanyang lolo na kung papasok sila sa isang digmaan, malaki ang magiging pinsala sa Stormwind. Wala nang ibang pagpipilian ng hari upang pahinain ang hukbo ng pamilyang dragon, kaya't malamang na ang mata niya ngayon ay nasa mga berserker ng bata. Sa madaling salita, gusto ng hari na si Clay at ang kanyang mga mandirigma ang humarap sa pinakamalalakas na kalaban, upang sa ganoong paraan ay tuluyan na siyang mawala. Sinabi ni Clay na may 3,500 berserker siya sa kanyang hukbo, at bawat isa sa kanila ay napakahalaga, hindi sila mga pambala lang sa kanyan. Galit na tinanong ng bata ang kanyang lolo kung bakit niya sinabing tanggapin ang alok ng hari kung alam niya ang lahat ng ito. Sa sandaling iyon, lumitaw si Pero at sinabi kay Ginoong Clay na hindi kailanman matatalo ang mga berserker at madali nilang matatalo ang kahit sinong kalaban. Lumitaw rin si Sam at sinabing gusto rin niyang lumaban. Hindi maintindihan ng bata kung bakit sila mukhang sabik na sabik sa labanan. Sinabi ng kanyang lolo na tanggapin ang alok ng hari upang magamit ang pagkakataong ito at magkaroon ng tunay na karanasan sa pakikipaglaban. Hindi lahat ng digmaan ay maaaring mapanalunan sa pamamagitan lamang ng talino, kailangan ding magkaroon ng tunay na kasanayan sa pakikidigma.
Dagdag pa ng kanyang lolo na may natitira pang paniki at hindi ito masamang pera. Napagtanto ng bata na hindi lang ang kanyang ina kundi pati na rin ang kanyang lolo ay nahuhumaling na rin sa pera. Sa sandaling iyon, naalala ni Clay na mayroon pa siyang isang bote ng pulot ng amethyst. Sinabi niya sa kanyang lolo na nasugatan ang kanyang binti sa isa sa mga labanan, at bagaman isang malaking karangalan ito para sa kanya, alam niya na hindi ito nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang lolo, dahil sa sugat na ito, hindi na siya makakabalik sa larangan ng digmaan. Sinabi ng bata sa kanyang lolo na mahal niya ito. Dagdag pa ni Clay na hindi madaling makuha ang pulot ng amethyst bees, ngunit nakuha niya ito noong inatake nila si Cage. Dagdag pa niya, kasama siya, tiyak na maibabalik ng kanyang lolo ang kanyang dating kasikatan. Nang tanungin ng lolo ang bata kung talagang tapat sa kanya si Cage, dahil kahit ang hari, na malapit nilang kaalyado, ay hindi lubos na nagtitiwala rito, sinagot ng bata na syempre hindi. Ngunit ngayon na malapit na ang daan patungo kay Van, makakaisip sila ng plano. Sinabi naman ni lolo na si Cage ay isang general, kaya hindi ito susuko ng basta-basta, pero hindi kailangang mag-alala ang bata dahil may plano na siya. Tinanong ng bata ang kanyang lolo kung alam niya kung paano mapasunod si General Cage. Sumagot si lolo na ito ay isang lihim, pero sa ngayon, may iba siyang sasabihin. Nakabalik siya mula sa digmaan, ngunit hindi dahil sa pambihirang kakayahan o swerte gaya ng iniisip ng lahat. Sa katunayan, may tumulong sa kanya. Hindi maunawaan ng bata kung sino ang may kakayahang pumatay ng mga kaaway at sabay na matulungan ang kanyang lolo na makabalik. Nakalilito rin kay Clay na hindi niya ito kailanman narinig noon. Pagkatapos, sinabi ng lolo na ang kanyang pangalan ay ang tagapukso ng mga god ngunit tinatawag niya siyang Paul ang nakababatang kapatid ni Dragon Blood, ang taong katulad ng mamamatay tao ng 5 pinakamakapangyarihang tao sa kontinente na may patong na 200 milyong ginto sa ulo. Siya ay bahagi ng kanilang pamilya at siya rin ang tiyuhin ni Clay. Nagulat ang bata sa impormasyong ito. Tinanong niya ang kanyang lolo kung bakit hindi pa niya ito kailanman binanggit. Sinabi ng lolo na hindi mapigil ang kanyang nakababatang kapatid, kaya siya ay ipinatapon mula sa pamilya. Pumatay siya ng mga maharlika at nakilala bilang isang mamamatay tao. Maliban sa kanyang lolo, na siyang nakatatandang kapatid, walang sinuman sa kanilang pamilya ang nais pang alalahanin siya. Ibinunyag ito ng lolo kay Clay dahil nararamdaman niyang magkatulad sila, at sooner or later, magkikita rin sila. Sinabi ng lolo na magiging malaking suporta ito para sa bata mula sa anino. Dagdag pa niya, habang naririto ang kanyang mahal na apo, dapat niyang tandaan na malapit nang lumitaw ang pang-anim na pinakamalakas sa buong kontinente, isang taong handang protektahan si Clay anuman ang mangyari.